Diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kaibigan. Kabilis ng araw, midweek na ho ngayon. Oo, ngayon po ay April 10, 2024. At samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino at... ni Sir Drew Nasino, ako po, si Katrina Gonzales. Para naman po sa isang oras yan na panibagong balitaan dito po sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. At narito na ang ating headlines sa PBBM. Tutulak pa Amerika ngayong araw na ito. Arangkada Balita. DA tiniyak na hindi tataas ang presyo ng bigas sa susunod na buwan. Arangkada Balita. No work, no pay policy pinasisilip ng isang grupo. Arangkada Balita. At balita sa ibayong dagat, isang doktor sa USA inireklamo ng mahigit 200 pasyente. Arangkada Balita. Sa balitang pambalakasan naman, pambato ng Pilipinas wagi sa 3x3 basketball sa Thailand. Arangkada Balita. At sa balitang showbiz, FDCP nagtalaga na ng kanilang bagong chairman. Arangkada Balita. Sa viral news, nako, totoo nga bang man's best friend ang mga aso? Ating alamin. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita. Biyaheng Estados Unidos ngayong araw na ito ang Pangulong Bongbong Marcos para sa kauna-unahang trilateral summit ng Pilipinas, ng Amerika at Japan. Pangungunahan ng Pangulo ang summit sa Washington, D.C. kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, kung saan isa sa mga mahalagang punto ng pagpupulong ng tatlong leader ay ang kanilang joint vision statement. Matatandang inihayag ng Department of Foreign Affairs na hindi pa ng trilateral meeting na hindi nakatuon sa anumang bansa. Layunin ng summit na palalimin pa ang matatag na alyansa ng bawat bansa, kabilang ang kooperasyon sa ekonomiya para sa economic resilience ng Pilipinas sa strategic at critical infrastructure. Samantala magkakaroon din ng hiwalay na pulong sina Pangulong Marcos at President Biden bukod sa nakatakdang business meetings ng presidente. Arangkada Balita. Samantala, kasado na din ngayong araw ang traffic summit upang talakayin ang mga hakbang para maibsan ang matinding trapiko sa bansa. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Lawyers for Commuter Safety and Protection President Ariel Inton, imumungkahi nila na repasuhing maigi ang color coding scheme upang mabawasan ang sasakyan sa lansangan. Sa katunayan, sa halip na babawasan aniya ang mga sasakyan sa bansa, patuloy pa itong nadadagdagan.
kami po, no, sa Lawyers for Community Safety and Protection, ang isa pong ipropose po namin, reviewin mabuti yung color coding scheme. Matagal na po tayo may color coding, pero pagka nakita niyo yun, kaya po may color coding, ang purpose niyan ay mabawasan yung mga sasakyan, no, sa lansangan. Pag nakita mo ang car sales, no, ayon sa mga car dealers, hindi naman nababawasan, lalo na dadagdagan. So, matagal na po naman natin sinabi to at marami. Ipinanawagan naman ni Attorney Inton sa gobyerno na pag-aralang mabuti ang mga ilalatag na solusyon upang maibsan ang trapiko sa bansa. Tayo tumigil sa pag-iisip, sa pag-try ng mga kalutas ng traffic. Hindi ko naman madaling solusyonan yan, problema yan. But we should not we should not stop trying. Let's innovate. Mag-innovate tayo ng paraan. Huwag yun, pagka ko yan, naisip ng iba. Huwag yan, naisip yan. Huwag ganon. So, if we have some ideas, let's try those ideas. Pag-aralan muna. So, hindi naman tayo, wala naman may monopoly yan ng magandang idea pagdating dyan. So, subukan and let's see. Kapag hindi ubra, then ganon talaga. Ngayon. Ang tinig ni Lawyers for Commuter Safety and Protection President Ariel Inton sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, wala naman daw bigla ang pagtaas sa presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Talaga ha? Ito po naman ang tiniyak ng Department of Agriculture kahit mabagal ito ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, bagamat binawalan ng India ang pag-export ng bigas at mataas ang farm gate price ng palay, sapat ang supply ng nabanggit na produkto. Dahil dito, hindi inaasahan ng DA ang biglaang pagtaas nga ng presyo ng bigas. Kaugnay nito, batay naman sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 48 pesos hanggang 68 pesos ang presyo ng kada kilo ng local at imported rice. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, nahihirapan ngayon ang National Food Authority na makabili ng palay sa mga magsasaka tuwing anihan. Ito'y ayon kay Officer in Charge Administrator Larry Lacson, kung saan mas mataas aniya ang bili ng mga trader kumpara sa alok ng ahensya. Nasa 25 piso hanggang 27 piso ang kada kilo sa mga rice trader, habang ang binibili naman ng NFAA nasa 23 piso lamang. Matatanda ang buwan ng Pebrero, bigo ang NFA na maabot ang target nitong 542,800 bags na palay procurement dahil nasa 12,378 bags lamang ang kanilang nabili. Kaugnay nito, nilinaw ni Lacson na walang shortage at may sapat na stock na bigas ang ahensya, samantala nakatakdang magpulong ang NFA Council upang talakayin ang posibilidad na pagtataas ng buying price ng palay. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita pa rin, masusing binabantayan ng Kamara ang kondisyon ng mga lokal na magsasaka, partikular ang mga nagtatanim naman ng sibuyas sa pagkakataong ito, no? Nako, binabarat daw ng mga negosyante. Ayon kay House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, nakarating sa Kamara ang reklamo ng mga magsasaka na pinagsasamantalahan na naman ng mga negosyante. Higit pa ng kongresista, dapat maging puspusan ang pagbabantay dahil makakaapekto o nakakaapekto sa presyo ang ginagawang pagsasamantala ng mga nasabing negosyante. Arangkada Balita! Usapang presyo pa din, tumaasa ang presyo ng kada kilo ng manok at baboy sa ilang pamilihan sa NEPA Q-Mart. Sa pag-iikot ng DWIC, nadagdagan ng 10 piso ang kada kilo ng manok na nasa 190 pesos mula sa dating 180 pesos kada kilo.
Tumaas din ang presyo ng kada kilo ng baboy sa NEPA Q-Mart na nasa 260 pesos mula sa dating 240 pesos hanggang 250 pesos. Habang ang liempo naman ay nasa 300 pesos kada kilo, buto-buto na nasa 150 pesos hanggang 200 pesos kada kilo, pata ng baboy na nasa 160 pesos hanggang 170 pesos kada kilo, at ribs na nasa 235 pesos kada kilo. Sumirit din ang kada kilo ng giniling na mula sa dating 260 pesos, ngayon ay nasa 280 pesos na ang kada kilo. Arangkada Balita! Naglalatag na raw ng mga programa ang DA, Department of Agriculture, upang hikayatin ang mga kabataang Pilipino na magkaroon ng interes sa agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magbibigay ang DA ng resources upang mas maraming kabataang Pinoy ang makalahok sa international exchange programs. Kamakailan lamang ay nakapagpadala ng 23 scholars sa Japan para lumahok sa Young Filipino Farm Leaders Training. Ang bongga sa Japan pa, ha? Layon po nito na ipakilala sa mga scholars sa mga bagong teknolohiya at kasanayan na kanilang ibabalik upang makatulong naman sa modernisasyon ng agrikultura ng Pilipinas. Naniniwala po itong Secretary Laurel na makapagbibigay ito ng halos sa 4 sa bawat 10 trabaho sa bansa, ngunit nag-aambag lamang ng mas mababa sa 1/5 ng gross domestic product. Arangkada Balita! Samantala, pinarerepaso ng grupong Trade Union Congress of the Philippines ang No Work, No Pay policy. Ito ay para sa empleyadong liliban sa trabaho dahil sa sobrang init ng panahon. Hinimok ng TUCP na muling tignan ng Department of Labor and Employment ang Advisory Number 17 ng Departamento sa pagsususpende ng trabaho kaugnay sa weather disturbances o mga pagbabago ng panahon. Paliwanag ng grupo, isiniwalang bahala ng naturang labor advisory na inilabas 2 taon na ang nakakalipas ang pangangailangan ng mga manggagawa na kumita. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 16 na minuto makalipas ang 5 ng umaga. Nagpaalala ang DOLE, Department of Labor and Employment, sa mga employer sa tamang pasahod tuwing regular holiday. Ayon po kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, kinakailangang bayaran ng 200% ang basic salary o sahod ng mga manggagawa na pumapasok sa trabaho tuwing regular holiday. Dagdag pa ni Secretary Laguesma na kabilang sa mga dapat bayaran ng DOLE ang mga ang mga contractual workers. Ayan, kaugnay po nito, kung kinakailangan naman din pong magtrabaho ang mga empleyado ng lampas 8 oras, makakatanggap naman sila ng 30% na dagdag sahod kada oras. Arangkada Balita! Samantala, pinabura naman ni Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar ang panukalang bigyan ng heat breaks ang mga construction workers dahil sa tumitinding init ng panahon. Ayon kay Secretary Acuzar, batid niya ang panganib na maaaring idulot ng extreme heat sa mga manggagawa na nakababad sa matinding sikat ng araw. Giit pa ng kalihim, maaari namang ipatigil ang pagtatrabaho mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at i-extend na lang hanggang gabi ang oras ng paggawa. Samantala, ipinaalala naman ng DHSUD na sundin ang mga safety protocol sa labor laws para sa proteksyon ng mga manggagawa. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:17 ng umaga, kuha muna tayo ng reports mula sa ating DWIC Patrol. Ito raw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos may hamon
Sa mga kabataan, alamin po natin kung ano ito mula naman sa report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kabataan na magsilbing inspirasyon ang nangyari noon para hindi magpaapi lalo na sa sarili nilang bakuran. Ginawa ni PBBM ang pahayag matapos pangunahan ang ika-82 taong pagunita ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan. Kasabay nito'y binanggit ni PBBM sa kanyang talumpati na dapat natularan ng mga Pilipino ang katabangan at katatagan ng mga bayani na ipinagtanggol ang Bataan nung ikalawang digmaang pandaigdig para mapagtagumpayan ang mga hamon sa kasalukuyan. Kinilala rin ni PBBM ang malaking ambag ng mga veteranong sundalo sa paggamit ng bansa sa inaasam na kasarilan, kasabay ang pagtiyak na patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan para itaguyod ang kapakanan ng mga veterano sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga benepisyo at maging sa kanilang mga pamilya. Maliban dito, ipinunto rin ni Pangulong Marcos na nagdodoble kayod daw ang gobyerno para palakasin pa ang puwersa ng militar sa pamamagitan ng modernisasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, 15 pesos na minimum fare para sa mga traditional na jeepney, inihirit ng grupo ng transportasyon. Balita mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Muling inihirit sa pamahalaan ng grupo ng transportasyon na aprobahan na ang 15 pisong minimum fare sa traditional na jeepney. Ayon sa AltoDOP, nawawala ng kita ang mga tsuper dahil na rin sa malakihang tasingil sa presyo ng produktong petrolyo. Lalo kasing umihina ang kanilang ikinabubuhay dahil na rin sa tuloy-tuloy na pagsirit sa presyo ng langis. Matatandaan na nagsimula ng magtaas ng singil sa kahapon ang mga kumpanya ng langis na aabot sa halos 2 pisong pagtaas na pang-8 at pinakamalaking singil ngayong taon. Ito'y bunsod ng kaguluhan sa Middle East at lumalaking demand ng malalaking bansa gaya na lamang ng India, China at ng Amerika. Sa ngayon ay target ng grupo na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para ilapit ang kanilang kahilingan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang hatid na balita ng ating DWIZ Patrol, mabilis ang pagtugon ng DICD at COMELEC sa cybersecurity threat sa mga ahensya ng gobyerno inapela. Alamin po natin ang kabuuang report mula naman kay Patrol number 11, Tina Nolasco. Kinalampag ni House Deputy Minority Leader at Active Teachers Party List Representative Franz Castro ang Department of Information and Communication Technology o DICT at Commission on Elections upang agarang tugunan ang banta sa cybersecurity sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasunod ito ng napaulat na hacking sa computer data system ng Bureau of Customs o BOC ng ilang hacker groups kung saan ilang sensitibong datos at personal na impormasyon ng nasa 2,200 na empleyado ng BOC at tinatayang 80,000 na customer ng ahensya ang naapektuhan. Ayon kay Castro, dapat umaksyon ng DICT para masiguro ang integridad ng gaganaping 2025 midterm elections at silipin ang Miro system, ang bagong service provider para sa naturang eleksyon, lalo na at una ng kwenestyon ang kalidad at kredibilidad nito sa Congo at Iraq. Bukod pa rito, iminumungkahi rin ng mambabatas na maglatag ang DICT ng minimum requirements at protocol sa gagamiting cyber defense system o software ng lahat ng ahensya ng pamahalaan para maiwasang makompromiso ang mga sensitibo at mahalagang impormasyon lalo na ng malalaking data repository gaya ng SIM card, registration at national ID system. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balik naman tayo sa balitang Malacanang. Traffic Summit pangungunahan ni PBBM ngayong araw.
Balita mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang traffic summit ngayong araw sa San Juan City kung saan pangunahing tatalakayin ang mga solusyon sa matinding problema sa trapiko sa bansa, partikular sa Metro Manila. Idaraos ang summit ilang araw matapos humingi ng rekomendasyon si PBBM mula sa mga miyembro ng kanyang gabinete ukol sa suliranin sa trapiko na anyay dahilan daw ng masamang reputasyon ng Pilipinas sa mata ng mga bisita mula sa iba't ibang bansa. Tiniyak ng Pangulo na sa gitna ng paglala ng traffic situation sa NCR o National Capital Region, walang tigil ang pamahalaan sa paghahanap ng long-term infrastructure solutions. Sa kanyang post sa social media, hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang publiko na makisa sa summit na pinamagatang Bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns at magaganap nga ito ngayong araw. Maliban naman sa Pangulo, lalawak din sa aktibidad ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Inilarawan naman ng Pangulo ang trapiko bilang isa sa pinakamalalang suliranin sa bansa at ang nakakalungkot anyang sitwasyon ay nagiging bahagi na ito ng buhay ng mga Pilipino. Matatandaan na maging ang bokalista ng Coldplay na nagkaroon ng concert noong Enero sa bansa ay pinunang ang tumitinding problema sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa iba pang balitang hatid pa rin ng ating DWIC Patrols. Uy, eto ha, good news ito. Naku po, biktima ng human trafficking na iligtas ang immigration dyan sa Cebu. Alamin natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 45, Raul Esperas. Nailigtas ng Bureau of Immigration sa Cebu City ang isang 26 na taong gulang na babae na biktima ng human trafficking at ito ay pinangakuan ng trabaho sa ibayong dagat matapos magbayad ng 25,000 piso. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ibinigay na nila sa Task Force Against Human Trafficking ang kaso ng biktima ng human trafficking kung kaya't ito'y iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation. Gayunpaman, binigyang babala ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang publiko na mag-ingat sa kanilang paghahanap ng trabaho upang makaiwas sa grupo o sa sindikato ng human trafficking. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Maraming salamat, Patrol 45, Raul Esperas. At ang oras, 5:26 na ng magandang umaga. Drew Nasino at si Ate Juday, Arangkada Balita! Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Kuha po muna tayo ng latest namang balitang hatid ng ating Metro Patrollers. Uy, 2 tulak ng illegal na droga arestado dyan sa Valenzuela. Alamin natin ang kabuang report. Ihatid ni Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning. Good morning. 2 tulak ng illegal na droga ang nalambat sa magkahiwalay na operasyon ng Drug Enforcement Unit ng Police Valenzuela sa report ni Police Captain Ronald Sanchez ng SDU kay Colonel Salvador Destura Jr. na aresto nila sa Limbes Lechon sa Barangay T. De Leon si Christian Joy de Asis, 21 taong gulang, binata, isang construction worker. Nabawi din sa suspect ang ginamit na buy-bus money. Nasamsam sa kanya ng mga Police Valenzuela ang ebidensyang 5 gramong hinihinalang shabu at 1 gramo ng pinatiyong dahon ng marijuana. Samantalang sa bahagi ng dam site area 4 sa Pinalagad, Barangay Marulas, natimbog naman ang tulak ng illegal na droga na si Glenn Santos Jimenez, 33 taong gulang, binata, residente ng 75, Laugerta Street sa nabanggit na barangay. 10 gramo ng hinihinalang shabu nasamsam sa
suspect na aabot ng halaga sa 68,000 piso. Sinampahan na ng kasong paglabag ng Section 11 ng Republic Act 9165 ang dalawang naaresto sa panawagan ni Police Colonel Salvador Destura Jr. sa mga Valenzuelano kung may banta daw at panganib o krimen at may mga taong kahina-hinalang kilos sa kanilang mga lugar. May mga pulis daw na motorcycle patrol ang umiikot sa ibang lugar sa lungsod ng Valenzuela upang mabilis na makaresponde kung kinakailangan. Makipagtulungan daw at magsumbong ang mga residente sa pulis. Yan ang update. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balik tayo sa iba pa nating mga balita. Nagbabala po itong si Binibining Annalisa Solis, ang pinuno ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, na posible pang pumalo sa 50 degrees Celsius ang mararanasang heat index sa bansa. Ayon po sa opisyal, posible itong maramdaman sa susunod na buwan. At dahil dito, muling nagpaalala ang opisyal na manatiling hydrated upang oras sa maitalaman ang dangerous heat index sa hindi ganoon kainit ang mararamdaman. May possibility po, so lalo po sa parte ng buwan ng Mayo, although may mga nakikita na rin po tayo ng mga matataas na heat index ngayon, mga around 44. So asahan po natin, so yung pong 50 na heat index ay possible po natin na maranasan. At actually, kahit hindi po during El Nino, ay possible din po na makaranas tayo ng ganong tinatawag na damang init or yung human discomfort natin. So, gawin na po natin na rehydrated po tayo para at least po magkaroon man po tayo ng mga 50 na damang init natin ay hindi po ganon ang ating mararamdaman sa ating katawan. Samantala, patuloy rin ang monitoring ng Pag-asa para naman po ito sa posibleng pagtama ng La Nina. Ayon kay Miss Solis o kay Ma'am Annalisa Solis, tinatayang maitatala naman ito ng pinakamaaga o itong La Nina sa buwan po ng Hunyo, kung saan mararanasan ang below normal rainfall condition bago ang posibilidad ng maraming pag-ulan. Ngayon po, we need to keep on monitoring pa po about this possible po na La Nina to develop na earliest possible ay June, July, August. Ang La Nina po kasi yung pre-developing La Nina, ang epekto pa rin po sa atin ay below normal rainfall condition bago po natin maranasan yung tinatawag na mataas na posibilidad na maraming ulan. Opo. So meaning ito pa rin po yung dapat nating paghandaan, itong ongoing El Nino at yung pre-developing La Nina na kung saan below normal pa rin po ang mga tsansa ng pagkakaroon ng ating ulan. Yan po naman mga kaibigan ang tinig ni Annalisa Solis, ang pinuno ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, patuloy na nakakaranas ng mataas na heat index ang ilang lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, umabot sa danger level ang naitalang heat init factor kahapon sa Dagupan City, Pangasinan at Sangli Point, Cavite na nakapagtala ng 44 degrees Celsius. Naramdaman naman ang 43 degrees Celsius na heat index sa Ambulong, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa, Palawan at Aborlon, Palawan at Rojas City, Capiz. 42 degrees Celsius naman ang naitalang init factor sa Daet, Camarines Norte, Virac, Catanduanes, San Jose Occidental, Mindoro, Catarman, Northern Samar, Giwan, Eastern Samar at Ninoy Aquino International Airport sa Pasay. Ang heat index ay tumutukoy sa init na nararamdaman ng katawan ng tao, kung saan ang 42 hanggang 51 degrees Celsius ay pasok sa danger category na posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Arangkada Balita! Samantala, tumaas na ang pagkonsumo sa kuryente ng publiko sa gitna naman ng matinding init ng panahon. Ito'y ayon naman sa Department of Energy kung saan umabot na sa 12,552 megawatts ang nakonsumong kuryente sa Luzon Grid nitong nakalipas na April 4 kumpara po sa naitalang 12,550 megawatts noong nakalipas na taon.
Gayunman, sa susunod na buwan pa ang pinakamatinding konsumo sa kuryente ng mga customers o ng publiko para mapawi ang napakainit na panahon. Kaugnay nito, tiniyak naman o muling tiniyak ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na sasapat ang supply ng kuryente kahit lalo pang uminit ang temperatura sa susunod na buwan o sa buwan ng Mayo. Arangkada Balita! At sa kaugnay na balita ng init po, kumuha tayo ng update mula sa Pag-asa. Mr. Obet Batrina, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang sa pagkatapos ng linggong ito, maliit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Samantala, yung easterlies o yung hangin nagmumula sa kagatang Pasipiko ang siyang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa na siyang magdadala ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Asahan pa rin natin ng medyo mainit na temperatura sa Metro Manila, 24 to 34 degrees Celsius ay nasa agwat ng ating temperatura. Ang pinakamataas na heat index na maaaring maranasan hanggang 41 degrees Celsius. Ito po yung mararamdamang init. Sa Cebu naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius, habang heat index sa bahagi ng Mactan ay maaring umabot ng hanggang 37 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, 25 to 35 degrees Celsius. Ang heat index na maaring maranasan ay hanggang 39 degrees Celsius. Posible pa rin po yung mga isolated thunderstorms, kaya lagi pa rin tayong mag-abang sa mga updates, lalo na po yung mga thunderstorm advisory na nilalabas ng Pag-asa. Kobet? Yes po, ma'am. Oo, good morning. Si Judith Estrada Larino ito, no? Ano Yes, bang temperature natin dito sa Metro Manila? Pero yung kagabi talaga, Kaobet, parang yun yung, ewan ko kung naranasan din yung kung gising ka pa. Siguro mga mga 9, 10 ganyan, hanggang alas 12, ang init. 2 bentalador, pati yung buga nung, yung buga nung bentalador, ang init talaga. Yes po. Ano pong, opo. Oo. Anong temperature ba natin na naitala nyo kahapon? May info kayo on that sa yung mga kagabi yung pinakamainit, parang mas mainit pa ho siya kumpara nung hapon. Sige po. Minsan po kasi, ma'am, medyo challenging din kapag halimbawa yung nararamdaman nating init. So kung magbabase po tayo sa na sukat ng ating mga thermometers. Opo. Dito makikita natin, dito sa Metro Manila, yung pinakamataas na temperatura na naranasan natin, nasa mahigit 34 degrees Celsius, around 2 p.m. Yung binanggit po ninyo, na around mga ganun, 9 p.m. Sige po, hindi po tayo oras nagsusukat, no? So, dun po sa bandang alas 11 ng gabi, ang naitala po natin dito sa Science Garden ay nasa 28 degrees Celsius. Mas mababa naman po ito kumpara noong naranasan ho natin ng alas... Nung hapon? Around 2 o'clock. Ng 34. Pero parang feeling ko, although na kasi nasa loob ka na rin ng bahay, no? Kumpara dyan sa 2 p.m. kung nasa labas ka, parang ang init-init pa rin. Sa totoo lang, excuse me pawis na pawis pa ako noon nakadalawang bentalador ka pa. Opo. Nako, yan ba ay mararanasan pa rin natin sa mga susunod na araw? Bagamat, sabi nga ho ninyo, no? Galing sa Pag-asa yung report na humihina na rin, yung itong El Nino. Opo. Although kahit po humina yung El Nino, hindi naman agad nating mararanasan yung malamig na temperatura. Lalo na po, no, na even in the past, actually po yung ating tinatawag na average monthly maximum temperature, sabihin yung pinakamataas sa mga temperatura, actually nasa around 35 din naman po talaga. Ay. So kumbaga kung ano may naranasan natin ay nasa masasabi pa rin natin nasa level within pa rin, the normal range. Opo. Yun nga na, marami kasing factor yan, ma'am, although meteorologist po kasi ako pero possible po kasi may factor din yung physiological kung anong nararamdaman. Kaya maganda po yung binanggit nyo na ito yung naramdaman ninyong init. Pero at the same time, sa pagsukat po ng mga thermometers po natin, kagaya po ng binanggit ko, yung at least yung temperatura around 8 to 11, yun po kasi yung oras na sumusukat tayo, na mas mababa na po siya kumpara nung hapon.
Anyway, baka naman feeling ko lang dahil nandito pa ako sa opisina. Pero kahapon na yung uwi ko, ganong oras. Hindi siya ganong kainit. Although mainit talaga. Anyway, maraming salamat Ka-Obet at sa mga susunod na oras, sa mga programa pa namin, hingi pa rin kami ng mga update po mula dyan sa Pag-asa sa inyo. Anytime po, mula sa Pag-asa, Eid Mubarak sa mga kapatid nating Muslim. Yes. Obet Badrina, maraming salamat po. Yan mga kaibigan, si Ka-Obet Badrina mula dyan sa Pag-asa. Yun sinasabi ko, partner, Kat, kagabi. Diba sabi ko nga, nagkwento pa ako. Naghalo-halo ako kasi talaga. Alas 11 ng gabi. Sobrang init kasi talaga naman eh. Tsaka hindi naman ganun kalamig yung tubig na iniinom. Mix, pero mas marami pa rin yung malamig na tubig. Kasi masakit din sa ulo yung, parang may brain freeze pag sobrang lamig, no? Kahit nararamdaman mong mainit din yung pakiramdam mo. Pero hindi ho kami nilalagnat, ha? Sadyang talagang mainit lang ang panahon. Anyway, mga kaibigan, ang oras alas 5:46 na ng umaga. Nasino at si Ate Juday, Arangkada Balita. At sa oras na alas 5:51, kumuha tayong uni ng balita mula sa ating IZ Patrols. Paghuli sa mga kolorum na sasakyan na bigong magpa-consolidate, sisimulan na sa susunod na buwan. Balita mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Sisimulan na sa susunod na buwan o Mayo o Primero ang paghuli sa mga sasakyan na bigong magpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ito ang binigyan diin ni Transportation Secretary Jaime Bautista na tuloy na at wala nang atrasan ang desisyong paghuli sa mga hindi nagpa-consolidate o hindi sumailalim at nakiisa sa ipinatutupad na modernisasyon. Ayon sa kalihim, hindi na nila palalawigin pa ang nakatakdang deadline sa Abril 30 para sa franchise consolidation. Sinabi ng DOTR official na sapat na ang 3 buwang consolidation extension na ibinigay at inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Enero. Hinihikayat ni Secretary Bautista ang grupo ng transportasyon, partikular sa mga jeepney operator at drivers, na magpasa na ng aplikasyon upang hindi maantala ang kanilang pamamasada. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala, puntahan naman natin ang sitwasyon. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lalawigan. Dito sa Baguio ng Cagayan, nako, may 248 board feet na kahoy daw na-recover ng mga otoridad dyan sa nasabing lalawigan. Alamin natin ang kabuang report. Ihatid ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning, Ma'am Judith, Ma'am Mariana. Mahigit 248 board feet ng kahoy ng Jimilina at Mahugani ang nasamsam ng kapulisan sa Gataran, Cagayan. Batay sa initial na ulat, nagsagawa ng anti-illegal logging operation ang mga operatiba ng Gataran Police Station sa kanilang nasasakupan ng makita nila sa plain view ang mga kahoy na Jimilina at Mahugani sa isang maisan malapit sa palayan ng suspect na si alias Marco, 50 years old, may asawa, magsasaka, residente ng nasabing bayan kung saan nabagyo itong magpakita ng anumang mahalagang mga dokumento na mga naturang soul number na nagresulta sa kanyang pagka-aresto. Nakumpiska mula sa kanyang direktang pang-aari o control at pag-iingat ng 29 pieces ng Jimilina at 6 na piraso na Mahugani na may iba't ibang laki at tinatayang nagkakalaga ito ng 11,204 pesos and 10 centavos. Dinala sa Gataran Police Station ang narestong suspect kasama ng mga nakumpiskang soul number para sa kaukulang disposisyon. Siya ay maharap sa kasong may paglabag sa PD 705 o ang Forestry Reform Code of the Philippines. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas
DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Isang doktor daw dyan sa Massachusetts, sa USA, ang nireklamo ng sexual abuse ng mahigit 200 kababaihan matapos magsagawa ng 12-week mapagsamantala at breast exams kahit na hindi daw ito kailangan. Ayon po sa isang biktima ni Dr. Derek Todd, nagpatingin siya sa ospital dahil sumasakit ang kanyang spine at inirekomenda sa kanya ni Dr. Todd na inirekomenda sa kanya itong si Dr. Todd na isang rheumatologist, isang doktor na espesyalista sa paggamot ng arthritis at iba pang sakit na may kinalaman naman sa buto, joints at muscles. Giyit nito, sinabihan siya ng nasabing doktor na kailangan ding tingnan ang kanyang dibdib. What? Batay po sa mga datos noong 2010 pa nagsimula ang pang-aabuso nitong si Dr. Todd. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Good news naman, wagi ang Philippine club team na Van Mi Kitchen sa katatapos lang na 3x3 Basketball Thailand International League. Binubuo ng Filipino ballers na sila TH Tumalip, Louis Vigil, Tonino Gonzaga at Yutien Andrada ang nasabing koponan. Tinalo ng Van Mi Kitchen ang New Force team ng USA sa score na 21-15 upang makamit ang kampyonato. Dahil dito, pasok na ang koponan sa Yongchen Challenger sa South Korea na magsisilbing qualifier para sa 2024 FIBA 3x3 World Tour sa Hunyo. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Inanunsyo nga po ng Film Development Council of the Philippines ang appointment nitong si Director Jose Joey Javier Reyes, kilalang direktor ito bilang bagong chairman po ng FDCP. Pinalitan po ng filmmaker at direktor ang veteran actor na si Tirso Cruz III na nauna nang nagretiro noong nakalipas na buwan. Bago naman maitalaga bilang chairman, nagsilbi rin si Director Joey Reyes bilang technical consultant ng FDCP. Ang direktor po ang nasa likod ng mga proyektong ilan lamang to sa kanyang mga proyekto, no? Kasal, Kasali o Dinirek Kasalo, Katas ng Saudi at Batang PX. Arangkada Balita! At sa ating viral news, naantig ang puso ng mga netizens sa isang aso sa Binalonan, Pangasinan matapos itong makitang nagbabantay sa burol ng kanyang amo. Ayon sa uploader na si Bailey Jean Manuel, hindi pa nakakabawi mula sa puyat ang aso na si Georgia dahil sa pagpanaw din ng isa niya pang amo kamakailan. Dagdag pa ni Bailey, umaalis sandali ang aso pagkakain at babalik din agad sa burol. Bakas kay Georgia ang labis na pangungulila sa pagkawala ng dalawa nitong amo. O diba, ramdam na ramdam mo talagang doon nga sa ating headline, talagang ang mga aso ay man's best friend. Imaginein mo yun, nararamdaman niya yung may lungkot o yung pagkawala nung kumakalinga sa kanya. Dalawang amo pa pala niya. Anyway mga kaibigan, sumayin niyo po ang isang oras na balitaan dito po sa Arangkada Balita sa DWIZ and of course sa Aliw Channel 23. Sa ngalan po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center at syempre muli sa Aliw 23, kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Sa ngalan po ni Drew Nasino, ako po si Katrina Gonzalez. At ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Usapang Tol kasama sina Senator, of course, Francis Tolentino at Miss Cecile Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7, panibagong bugso ng balitaan sa Pasada Balita kasama si John Ibanez.
Para diretso na alive ang umaga mo. Para